Yung first track sa album ko na Alon is La Luna. Kaya La Luna yung first track ko sa album kasi La Luna yung magsiset ng overall mood ng album, which is anguish. So, parang sadness na may kasamang frustration and anger pagdating sa kinakaharap ko sa buhay or mga perception ko pagdating sa mundo. Masasabi ko rin na kaya lalo na siya kasi it's a commencement of a show wherein I will show everything nang walang filter. Gusto ko maging vulnerable to show people kung ano yung realidad, kung ano yung kinakaharap ko ngayon, kung ano yung nararamdaman ko ngayon. And yun yung ipapakita ko sa buong album. So, ayun yung lalo na. It might be too heavy for people. Siguro masyadong maingay for some people. Pero since I want this album to be something na magpapalabas ng extreme emotions ng totoo lang talaga. Kaya lalo na yung pinili kong first track ng Alon album. So, for the second track ng album, it's called Presyon. If mapapansin nyo dun sa mga kanta sa album, most of them are accompanied by strings, mga epic drums, ganyan, mga sound design na bibigyan ka ng cinematic vibes. Kasi ganun talaga yung gusto kong iparating sa mga audience. Na parang every word that they will hear or even the instrumentation ng music, parang may mapipicture silang scene. Very cinematic and parang nanonood sila ng movie. So, for Presyon, yung main message naman ito is parang karma. So, siguro sa mga supporters and fans, palagi nilang naririnig na sinasabi ko, always choose to be kind. Pero, it's not that simple kasi talaga. You can't always choose to be kind, especially kapag abuse na yung nangyayari sa'yo. So, parang dito sa kantang to, if you follow the story, nakaranas ng matinding judgment, panghusga, betrayal, tapos yung line na pinulupot ang lubid sa leeg ng kanyang kaluluwa at sinabit sa puno ng pamantayan nila habang pasa ng bigat ng bawat panghusga. Yun yung nag-encapsulate sa whole story ng Presyon na nakaranas ka ng matinding abuse mentally and you can't just let everything go. If ganun pala yung mangyayari, if ganun pala yung situation, you'll have to fight back and protect yourself. So, yung Presyon, para siyang karma since ito yung binigay niyo sa akin. Ito rin yung matatanggap nyo. So, ayun, very heavy siya, very angry yung tunog na talagang madadamo mo yung galit nung kumakanta. So, ayun yung Presyon. So, for the third song sa album, it's called Wala. Actually, itong album na to na Alon, malaking inspirasyon talaga dito yung 5 stages of grief. And itong Wala, yung stage niya is yung bargaining. Madalas kasi kapag gabi na, doon natin nare-realize or doon nagsisink in sa atin lahat ng emotions. And doon natin nafe-feel yung bigat or yung heaviness ng lahat ng sitwasyon na kinakaharap natin. Dito, sa kantang to na Wala, nagkaroon ng personification doon sa buwan. Kasi nga, every night, doon nararanasan yung mabibigat na emosyon. Parang dito, tinatanong ko yung buwan kung tunay ko nga ba siyang kaibigan. Kasi kapag nandyan siya, parang doon ko yung lungkot, doon ko nafe-feel yung pagka-iba ko, pagka-alienated ko sa mundo. Parang, kaibigan ka nga ba? Kasi every time na malungkot ako, nandyan ka. Ano ba talagang nangyayari? Ano ka ba talaga sa buhay ko yung buwan? Parang pagsusuma mo siya na pwede bang matigil na lahat ng ganitong pakiramdam? Kasi hindi ko talaga siya gusto. Hindi siya mabuti para sa akin. Ayun yung Wala. So yun, The Boy Who Cried Wolf. Siguro iisipin nyo itong The Boy Who Cried Wolf. It's connected to one of Aesop's fables, pero sa totoo lang, hindi talaga siya connected. Kumuha ko ng sariling storya nung The Boy Who Cried Wolf based dun sa lore na gusto kong ipakita or sa story ako as a person or sa awit na gusto kong ipadinig sa inyo. Yung kwento nito, parang it's a conversation between a boy and a wolf. Yung wolf dito sa storya, nag-start siya na kumakanta na parang nakwento niya na walang nakikinig sa kanya na parang he feels so alone kasi kahit anong gawin niya, parang mali agad yung nakikita sa kanya ng mga tao. Even though people don't know his intentions, people don't know him, parang merong agad judgment. And dahil doon, parang nagagalit siya sa mundo, hindi niya na alam gagawin, hindi niya alam kung paano siya kikilos. And doon naman papasok yung boy. Merong part doon na sabi ko naman sa'yo, yun, parang kinakausap niya yung wolf doon na parang no matter what happens,
happens, even though no one's listening to you, even though you feel so alone, nararamdaman ko yung nararamdaman mo. I feel empathic. Parang hindi ka nag-iisa sa lahat ng ginagawa mo. Nandito ako para tulungan ka at makinig sa'yo. Ang pinaka-twist or ang pinaka-kwento, if you know the lore of my songs, if you know what I'm really trying to say from the very beginning, iisa lang kasing entity si Boy and Wolf. So, doon nagkakaroon ng emotional turmoil pagdating sa paano niya lulutasin yung problema niya kung merong dalawang katauhan sa loob niya. So, yun talaga yung medyo mahirap na part na galit ka sa mundo, you feel sad, and at the same time, you want to do good. Siguro, ayaw mong magkalat ng negativity. Dito rin kasi pumapasok yung sinasabi ko lagi na always choose to be kind. Pero there are times when you need to be truthful, when you need to protect yourself, then you have to fight back and you have to prioritize yourself. Yun talaga yung emotional turmoil na nangyayari o nanggaganap sa lore ng The Boy Cried Wolf. And sana magustuhan niyo yung storya, sana magustuhan niyo yung kanta, yung awit, and makarelate kayo dun sa awit. So, ayun. Maraming salamat. Hey yo, what's up? So, yung 5th song dun sa album ko na Alon, it's called Kumunoy. I think ito yung pinaka-personal na kanta para sa akin kasi sinulat ko tong kantan to nung nasa point ako in my life na sobrang down na down ako sa life. Parang yung situation ko nito is parang sumuko na ako sa lahat. And yung pinaka-backstory niya syempre kasi galing kami sa training. Nung trainee days namin, ilang years din kami nag-training. May nangyaring unfortunate event na most of us left the company. And it felt like wala na pag-asa, so parang ganun. Sinulat ko siya with a heavy heart and hindi ko siya na-release agad. Parang yung pakiramdam is I was trying to push away people and trying to solve everything by myself. Pero the more I fight, parang mas lalo akong lumulubog. So, parang same feeling na binibigay nung Kumunoy na the more you fight, the more you get subdued dun sa ilalim. Hopefully, maraming makarelate dito or yung situation magbigay sa inyo ng comfort na parang paalalahanan kayo palagi na hindi nyo kailangan sarilihin lahat ng problema, but can always ask for help sa mga taong mahal nyo, like your family, your friends, if you have mentor, or even a stranger. Hindi naman palagi kailangan tayo lang yung magresolba ng lahat. Ayun, paalala lang siya, Kumunoy. Para naman sa 6th track ng album na Alon, ito yung Kailan. And yung Kailan, ginawa namin siya ni Josue magkasama. Actually, matagal na to. Parang 2019, 2018, nagawa yung kanta. Pero na-develop. Pero naisulat ko siya nung nasa punto ako ng buhay ko na parang napapatanong ako na bakit nangyayari sa akin to? Sobrang down na down ako, sobrang daming challenges, tapos parang punong-puno ng kamalasan yung pumapasok. Patanong ako, parang kailan ba ako talaga sasaya? Parang nung time na yun, sobrang tinetest yung faith ko. Pero imbis na mawala yung faith or talagang matabunan ako ng lungkot, parang mas naging stronger siya. Kasi naniniwala ako na at the end of the day, these are challenges na kailangan nating harapin. Parang kailangan nating siyang daanan kasi gusto tayong maging ready ni Lord para dun sa inihanda niyang malaking bagay para sa atin. So, ayun po yung Kailan. Sana ay makarelate kayo. Featuring Josue. Salamat po. So, yung 7th track naman sa album ko na Alon, it's called Drowning in the Water. It's a song that I wrote 14 years ago. So, ito yung pinakaunang kanta na isulat ko. And the whole song is in English. Hindi ko alam kung paano ko na isulat yung kanta, pero just like any other teenager naman, parang meron tayong mga puppy love, ganyan. Tapos nakaranas tayo ng heartbreak. And I think it's one of the inspirations or motivation pagdating dun sa pagsulat ng kanta. Drowning in the Water, dumaan siya ng maraming revisions kasi very cringy na siya for me. So, ang ginawa ko, nag-tweak ako ng ibang lines para pumasok pa rin sa taste ko kahit papano while still retaining the melody of the song. Yeah, it's a love song, a heartbreak song, and sana nakarelate kayo kahit papano. And yung last track naman sa album na Alon, it's called Breathe. Dapat talaga 7 lang yung track dun sa album. Pero it felt like nung pinakinggan ko yung album ng dire-diretso, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Parang binalik lahat ng emotions or binalik lahat ng memories sa akin. So medyo mabigat talaga yung feeling niya and ayoko magtapos yung music or yung experience ng mga tao na ganun yung nararamdaman nila. Gusto ko yung more than feeling or reliving yung mga pangyayari before. Gusto ko makagkaroon sila ng parang purge ng emotions na parang talagang
maire-release nila lahat ng emosyon nila. And after that, makakahinga sila ng matiwasay. So, kaya may breathe. Parang yung first section ng breathe, medyo parang suspense siya. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Parang medyo may uncertainty dun sa mga notes na pinaplay. And then after that, parang magkakaroon ng hangin na talagang it will lead you to something peaceful. Tapos yung chord progression niya mas positive na. So, ayun, parang ganun din yung gusto kong sabihin sa album. There will be waves talaga. There will be challenges. Hindi naman mawawala yan sa buhay. Pero at the end of the day, hindi naman forever yung mga challenges. There will come a time na talagang makakahinga tayo na maayos, magiging masaya tayo. Yung mga past challenges, magiging tulay, parang maging mas matatag tayong person and magagamit natin siya in the future. So, ayun yung alon and sana po nagustuhan yun. Maraming salamat po.